Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOCuers, at ito po ang unang Sabado sa taong 2024. Welcome po sa ating programa sa online at radyo, ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Alam niyo po mga IDOCuers at mga kaibigan, tinitreasure po namin bawat pag-iikot namin at bawat mga taong aming kinakapanayam. Kaya nga po sa pagbuo namin ng isang documentary, na bigyan ng focus namin ang kwento ng isang batang opisyal. Akala namin ang kwento ay iikot lamang sa kanyang pagtulong sa implementation ng program, plans, and project ng kanilang Alpha Company sa 60th Infantry Battalion. Ngunit sa kalaliman po ng aming pag-uusap, ay napunta po kami sa mas malalim din na dahilan kung bakit siya naging sundalo. At sa episode po na ito, ating kilalanin at pakinggan ang positibong kwento ng batang opisyal o junior officer na si Lieutenant John Paul Sapon. At aming pag-uusapan ang kanyang pagpili upang maging sundalo ng bansang Pilipinas at ang kanyang pagtalikod bilang overseas Filipino worker. Sir, you started as an OFW before you entered the Philippine Army. Opo, Paano sir. nangyari yun, sir? 2015, sir, pagka-graduate ko nung Probationary Officer Training Course, which is yung katuloy nung Reserve Officer Training Course Advance. Right after pagka-graduate, sir, nakuha ko yung second lieutenant na rank ko as reservist officer or commission in the Reserve Force. Yung ate ko, sir, is nasa abroad na that time. Teacher na sila doon, dalawa. So, ayaw nila ako na magsundalo, sir. Kasi alam nila yung buhay ng sundalo ba. Baka, yun nga, baka anong mangyari sa akin, nakabaon na sa hukay sa mukha ngayon, sir. Doon pala ako sa training school, sir. Di pa ako nakaka-graduate. Yung mga papeles ko papuntang abroad, inayos na ng ate ko, sir. Para they make sure na pagka-graduate ko, sir, hindi na ako magtutuloy. Pero hindi mo alam yun na inaayos nila. Partly alam, sir. Partly alam. Ba't hinayaan mo lang? Hinayaan ko lang, sir. Kasi medyo bata pa ako nun, sir. Ando doon din yung curiosity ko, sir, na anong meron sa abroad. Why not to try? Sabi ko ganun, sir. So, gusto ko rin naman siya, sir. Sabi ko gano'n sa isip ko, sir, kunin ko muna yung pagiging officer. After nun, try ko naman sa abroad, sir. Yun, sir, kinuha ko ng ate ko, sir. At least may permission pa rin sa inyo, no? Opo, sir. Di naman forced di, sir. Okay. Yes, sir. So, but while you were in abroad, yung sabi nyo kanina, before we started the recording, meron na kayong posisyon sa reservist. Yes, sir. What was it? Second lieutenant, sir, reserve force, sir. Commissioned, sir. Pero nasa reserve force. May mga units po tayo, sir, sa Army. Like the Army Reserve Command, sir, ARISCOM. Which is, most of the manpower nila, sir, is mga reservists, sir. Meron silang mga community defense center na tinatawag, sir. Mga RCDG, ganyan, sir. So, nagagamit yan kami, sir, mga reservists that time, kung halimbawa, nangailangan ng regular force ng Army, ng additional force. So, kami, sir, in times of disaster, yan, sir, dagdag kami ng manpower sa kanila, sir. Tapos, if I'm not mistaken, sir, nasa batas man yan, sir, na kung just in case girahin ng Pilipinas, kaming mga reserve force, automatic. Ipapatawag. Yes, sir. Correct. Tatawag kami, sir. Habang nasa abroad kayo, the life is easy, the life is good, and the life is abundant. Tama? Yes, sir. Lami kayo. Pero depende sa work mo, sir. Okay, what was your work there? Teacher, sir. Teacher. Opo, sir. Anong tinuturo natin? MAPI, sir. Music, Arts, Physical Education, and Health. Okay, so yun talagang mga subjects na tinuturo nyo doon. Sir, that is my major, sir. Okay, but alongside, meron ka ibang trabaho? Yes, sir. Nagpa-part-time ako, sir. Ano yun?
Sa sir, may mga tutor ako sir. That time, may 3 akong tutor sir. Kasi ang time ng school doon sir is from 8 to 3 o'clock lang sir. So after 3 o'clock, bahala ka na kung anong gagawin mo. So after ko ng school, uuwi, part-time ako sir. Kukuha ko 3 tutor. So 3. So 4 ako mag-start ng tutor sir. 4, 5, 6. Yan, uwi na ako sir, 6 o'clock. Tig-isang oras lang yung tutor ko sir. Magkakapatid lang naman sila. So champion na ako sir. Okay, mas mahaba yung trabaho mo na regular sa trabaho, yung pagiging teacher. Mas mahaba naman siya sir. Pero meron akong ample time sir na makapag-part-time sir. Kasi ang weekend doon sir is mag-start siya ng Friday, Saturday, Sunday sir. Ay, yes. Okay. Yes sir. Friday pa lang doon sir is wala nang pasok sir. Ah. Nung time na yun sir, pero parang binago na nila ngayon sir. Yun ang weekend doon sir. So, kumbaga economically speaking, buhay na buhay ka talaga sa abroad. Yes, sir. Marami akong mga part-time nun, sir. Magawa ko din yung mga ibang hobby ko, sir. Yung nga, sir, cheerleading man ako dati, sir. So, nakakuha Cheerleading? Yes, sir. Pep squad, sir. Yung nagbubuhat ng mga babae. Nagtatambli-tambling. Babae talagang binubuhat. Babae, sir. Flyer, sir. Oo, sir. Okay. So, enjoy ka doon, sir. Enjoy. Ah. Na-enjoy mo naman yung buhay na yon. Sobra, sir. Alright. Tsaka economically speaking, saan mas malaking kita? Yung regular na trabaho o itong part-time? Mas malaki pa rin yung regular ko, sir. Doon sa, di ko lang napapansin yung regular ko na sahod, sir. Dahil? Malaki na yung part-time ko, sir. Doon ko na yung mga basic expenses ko, sir. Food. Doon mo na kinukuha. Doon ko na, sir. Shelter. So, Ano, nagiging sir. savings mo itong Yung regular na opo, sir. trabaho? Yes, sir. Okay. However, you find no fulfillment sa trabahong iyon. Yes, sir. Parang, Why is that? di ko alam, sir. Para I'm craving for, ito na ba ako, share na ako dito. Pero feeling mo kasi pag naglalakad ka sa ibang bansa, normal ka lang na tao, parang share ka lang, teacher. So wala kang dating. Parang mababa ka pa rin kasi hindi ka man taga doon. Makikita mo yung mga lokal doon, yung mga Emirati kung tawagin, siga sila. Mataas yung ano nila, taas no ba naglalakad. So yun yung napili ko that time. Okay na ako sir, nagagawa ko yung gusto ko doon, masaya ako. Pero pag naglalakad ako, parang walang dating. Hindi mo pa rin natagpuan yung Hindi ko- fulfillment. Yes sir, kumbaga ROTC naman na ako dati sir, maglakad ako sa school namin, kilala ko, siga, officer ako. Parang- May yabang yung paglalakad natin. Yes ganon? sir, parang taas noo, what I mean. Okay. Yes sir. Taas noo. Yes sir, parang doon ako nag-crave sir na kaya ko ba talagang mag-officer as an army. Parang gano'n sir. So what did you do when you have that realization na I find no fulfillment in the job and then parang nanliliit ka sa sarili mo sa ibang bansa. So what actions did you take para mapunan yung space doon sa puso mo? So, honestly sir, I ask guidance from him sir. Nag-pray ako sir. Nagbakasyon That's ako good. one time sir. Nagbakasyon ako, mahaba 3 months ang bakasyon namin that time sir dahil walang school. Pero bayad kami sir. So, naboring ako sir. Nandito ako sa Pilipinas 3 months. Napadaan ako sa Port Bonifacio. Doon yung exam sir. Doon yung laging nag-exam sir. Napapadaan lang ako, lagi ko nakikita sir. Sabi ko ganun, mag-exam kaya ako. Walang review. Parang ano lang ba, dula-dula lang sir. Kompleto na yung... Really? So hindi Yes, sir. pinag-isipan? Hindi ko siya sir, pero naiisip ko siya sir, pero Walang plano na on this date, pupunta ako ng Bonifacio and will take the exam? wala sir. Walang ganun? Parang yun nga sir, yung parang cravings ko sir, nung nakita ko yung kampo, lalo akong dapat first lieutenant na sana ako ngayon. Mga classmate ko tumuloy, first lieutenant na ako. Kaya ko rin kaya. So yun sir, nagpray ako, Lord, sabi ko, mag-exam ako, walang review. Pag pinasa mo ako, 3 man yan. Pag pinasa mo ako, ibig sabihin para sa akin to. And you passed? Nang walang kahirap-hirap, sir. Lahat ng exam Really? namin, sir. 3 pass yan, sir. APSAT, AQE, SWE, tapos initial interview, mga medical, neuro. Wala akong preparation. Mga physical exam, sir. Wala akong ginawang preparation, sir. Ang gaan, sir. Dire-diretso, sabi ko, para sa akin to, Lord. Sabi ko ganun. Okay. Where did you pray?
Sa Um, daan lang? Sa mga church, sir. Yung may church doon sa Port Doon sa sir. loob. Yes, sir. Tapos, paggabi, sir, naiisip ko siya, sir. Yun yung tumatakbo. Kasi naglalaro pa rin, sir. Nagtitimbang sa akin, sir. Okay na ako sa abroad. Mm-mm. Pero yun nga, Lord, guide me. Kung mapasa ko lahat ito until final listing. Para sa akin to, sabi ko. Ang gaan, sir. Hanggang pabalik na ako ng abroad, sir. Nasa final listing na ako, sir. Bumalik pa muna ako ng abroad nun, sir. Bumalik ka muna. Yes, sir. Para magpaalam ng maayos, sir. Hindi ka pinigilan ng company. Nung nagpasa ako ng resignation, sir, nagulat din sila, sir. Kasi biglaan, sir, eh. Biglaan. Yes, sir. Tapos natutuwa din sila sa akin dun, sir. Sinabi mo na magiging sundalo, magpapasok ka sa pagiging sundalo. Yun yung ginawa kong reason dun sa resignation letter na ginawa ko, sir. Tapos magaan din sa loob nila na... Hindi, sir. Hindi naman totally. Siyempre, parang napamahal ka na, sir. Sir, Yeah. bakit? Oo. Ayaw mo na kami dito. Parang yun usually na ano, sir. Para sa isang pamilya. Sir, bakit? Pinipigilan nila ako, sir. Pero, So that was 2 years, di ba? yes, sir. 2 years na ako nandun. Friendly naman yung mga ka-work ko dun, sir. Most of them are Filipino din naman, sir. You're still in contact with these co-workers? Some of them, sir. Still, sir. All right. Yes, sir. Kamustahan lang, sir. Ayan. Video call pag Christmas. Yan, sir. So, you passed and then walang kahirap-hirap, simple lahat, and you became a member of the Philippine Army. Anong school ka pumasok, sir? College po, sir. Sa Philippine military school? Officer Candidate School, sir. Officer Preparatory course ko, sir. Under ng Officer Candidate School, sir. OCS. Okay. Yes, sir. Siyempre, hindi ka na nanibago kasi may training ka na ahead nung you underwent an office, ano ba yun? Sa ROTC? Reserve Officer Training Course, sir. Yes, sir. How many months? Ang ROTC namin, sir, 3 years yan, sir. Abang ongoing yung college mo, sir, part of the course man siya, sir. So, pag basic lang yung kukunin mo, sir, 2 years lang siya. 1 year pala that time, sir. Pag nag-advance ka, sir, yan, 3 years ka na nag-ROTC. Tapos pag natapos mo yun, sir, graduate ka ng pagka-college mo, sir, POTC ka na, sir. That is 4 months na rigid training. 4 months na rigid training. So when you enter the training school, ng 1 taon ba yun, sir? Sa OCS, sir. 6 months na lang sa amin, sir. 6 months na lang kasi dumaan na kayo ng Opo, 4 sir. na buwan. Opo, sir. So mas mabilis ito. Mas mabilis, sir. And then you graduated. Where was your first assignment? 60 IB, sir. 60 IB. Etong nandito tayo ngayon sa 60 IB. Yes, sir. Opo, sir. Okay. Platoon leader ka agad? Platoon leader kagad, sir. Pero scout platoon pa, sir. Hindi pa ako dito sa Alpha Company, sir. Scout platoon. So bakbakan ito. Yes, sir. Scout platoon ako, sir. Dito kami nag-area. Since dito yung main effort namin that time, sir. Anong areas ito? Agusan, sir. Ito, sir. Agusan Sur. Yes, sir. Okay. So the moment you graduated, sir, and then, siyempre may ceremony yun, sir, di ba? Opo, sir. Doon mo naramdaman na, this is it, Lord. Yes, sir. Ito yung tawag Yes, sa sir. akin. Yes, sir. So, na-feel mo ang tuwa. Wala nang missing space doon sa... Paano ko ba sasabihin? Actually, sir, nung may mga times na nasa loob na ako ng school, siyempre pag makaramdam ka ng gutom, Oo. hirap, Yeah. mapapaisip ka. Bakit ka nandito? Ano ginagawa mo? Gumagapang ka ngayon. Sarap na ng buhay mo. Pero pagka-graduate, sir, yung self-craving mo, sir, self-fulfillment mo, sir, masarap, sir. Kasi pinaghirapan mo, sir, eh. Yeah. So, kaya ko pala, sir. Yes. And the more that nung na-assign ka na, Nung na-assign na ako, sir, siyempre, ano na lang, sir, mararanasan ko na yung real scenario, sir. Nung makasagsagan na, ayan, sir, di ka makauwi, alos ano na yung tiil mo, sir, ba? Tawag dito, sir, yung malusaw na dahil laging babad. sa basa. Yes, sir, tapos mataas pa yung akitin mo. Napapaisip ka na naman, sir. So ito yung mga challenges. Yes, sir. Yung kumukontra ang isip. Yes, sir. Umiyak ako actually. Hindi ko alam. Sabi, bakit pa ako nandito? Ang sarap na ng buhay ko. Sabi You ko, cried? yes, sir.
In the middle of nowhere? Yes sir, nung operations namin sir. Pero hindi alam ng tropa sir. Nasa duyan ka sir, umuulan, basa ka ng tutulog. So humihikbi ka doon sa loob ng duyan? Ganun ba? Ano lang sir, tumutulog lang yung luha mo sir. Siyempre namimiss mo rin yung pamilya mo sir. Oo. Pero after nun sir, pag nakapahinga na, laban na, ito nandito na ako. May purpose, bakit ako nandito? So ikaw lang din ang nagpapagaan sa sarili mo. Yes, sir. Tinutulak mo ang sarili mo to become better again. Yes sir. Oo. Alam ko sir na di mo ako dadalhin dito kung wala kang purpose. Yun yung lagi kong sinasabi sir. Why are you that dependent sa Panginoon? Ganun ako pinalagyan ng nanay at tatay ko sir. Since elementary ako sir, sa Kristan na ako sir. Yes sir, hanggang college ako sir. Ay hindi naman, hanggang high school. Last nung college ako sir, bisita na lang sir. Kaya yung tatay ko kasi sir, very religious na sir. Mm-mm. And so kayo, nakita nyo yun, na-inspire ka din na maging religious. So that's why in everything that you do, I'm praying sir. you pray. Even sa pag-apply ko sa abroad sir, dahil ang gaan sir, wala akong kahirap-hirap na nag-abroad sir. Mm-mm. Nag-apply ako ng work doon sa sa pagtuturo ko sir doon sa school. Parang dire-diretso na pagkapasok ko, magturo ka na, hired ka na. Wala nang interview sir So ba? magaan lahat sa iyo, no? Yes sir, nakita yung resume ko sir na naging edge ko yung magiging ROTC graduate ko sir, POTC graduate. Okay ito, disiplinado ito. Hired na yan. Hindi na ako pinag-demo. So malaking bagay Yes, ang sir. mga pagpasok natin sa pagiging miyembro ng ROTC, pagdaan sa mga training na ito. Yes sir. Edge mo talaga siya sir. Edge talaga siya. Pag ROTC product ka sir. Okay, also ladies and gentlemen and IDOQers, malaking bagay pala talaga pag ang isang tao ay dumaan sa ROTC. And Lieutenant Sapon is one of the examples ng success and ebidensya na may mabuting patutunguhan pag ikaw ay dumaan sa ROTC because ang iisipin ng mga empleyado or anyone sa field, disiplinado ang ROTC. Opo sir, totoo sir. Okay. So you applied that discipline even before you entered the training school. Yes sir. Yes sir. Tama sir. Okay. Now, sir, you are handling the Alpha Company of 60th Infantry Battalion. We know for a fact that 60th Infantry Battalion is instrumental in the declaration of Davao de Oro as insurgency-free as well as sa Davao del Norte. Yes sir. Now, part ng campaign yata ng 10th Infantry Division is yung sustainment effort. Yes sir. And dito sa Loreto, though this is not part of Davao region, pero parte pa rin ng AOR ng 60 IB. How do you handle the pressure that nakaatas sa 60 IB? Kasi this is a very performing battalion. Yes sir. Actually sir, ayun sir, nag-goosebump ako sir. Pressure talaga sa sir. Compare sa nag-operate ka sir, wala kang ibang iniisip sir na may target ka for this day. Expected mo may enemy yan, tusok. Pag may kalaban, bira, ana siya. Okay. So yun lang iniisip ko. Paano kami makakapagpahinga, paano ko i-execute yung plano ng operation officers namin. Basta ma-execute ko siya ng maganda, buhay kami lahat. Okay siya. Sa ngayon sir, challenge talaga yung pag-sustain ng insurgency free o hindi na makabalik ulit yung kalaban sir. Kasi nga you need to engage with the different people. Yes. Mag-information operation ko sa kanila na kamo, ganahan pa magbalik ba dito. We need to tawag dito, i-deliver o ipaalam sa mga tao sir yung campaign natin sir. Yun nga sir. Even the mga politicians natin sir o mga sa LGU, we need to engage them sir every now and then. So even down to the barangay, local government units, mga kapitan sir. Yes. So mas talaga siya sir, nakakapagod. Mas laborious, mas Yes, matrabaho. Sir. Yes sir. Okay. Sometimes sir, yung iba hindi mo rin ma-convince, hindi mo rin sir, iba yung huna-huna. So you are thinking some techniques paano kaya i-engage si ganito, parang gano'n sir. Then the same time sir, our resources sir are just limited. All right. Doon sa MOOE natin. Sir.
So sir, what do you do dito sa area of responsibility ninyo ng mga lugar? Yun nga sir, since limited naman yung resources namin, meron pa naman, yung mga munisipyo naman natin sir is supportive naman sir. We just need to explain sa kanila sir, why do you need to do this program activities. So, ano pala yung linyada ng mga activities na ginagawa natin dito sa AOR ninyo? Ngayon po sustainment tayo sir, nagkakandak tayo ng community development program sir. Mga CDT natin sir, yung mga na-organize natin sir na people's organization, alam naman natin na they are from underground mass organization. Sila na yung halos araw-araw binabalikan ng tropa sir, just to make sure na yung mga ugmo na yun sir, na PO na ngayon sir, is hindi nababalik ang suporta sa kabila sir. Then the same time, nakikita ng, kung meron man kabila yan sir, nakikita yung presence natin na army na hindi natin iniwan yung mga liblib, mga sityo, mga barangay, andyan pa rin tayo. That is only one part of our, on how we handle ang sitwasyon namin ngayon sir. Oo, kasi noon kasi ay docurers, ang ating mga kasundaluhan is after they cleared a particular community, they move to another community. And then, ang nangyayari is that naiiwan yung community na isang na-cleared nyo na, and here comes magre-reorganize na naman ang ating mga kapatid Sir. no, to alsa the government. Okay. So, mukhang walang nangyayari pa rin, Yes, di ba? sir. Yes, It's sir. band-aid solution lang. Yes, But sir. this time, you see to it na talagang sa Bisaya pa, tinud-anay nga Yes, sir. solusyon. Kinasing-kasing sir. Kinasing-kasing. Honestly sir, we cannot do it sir without the support of the local or different agencies of the every municipality. At siyempre sir, yung guidance ni President Duterte sir, NTF-ELCAC, whole nation approach. Malaking tulong yun. Malaking tulong sir kasi maraming projects ang bumaba sa mga tao talaga natin sir. Actually this year sir, yung sinend ko sa sir, yung 13 na people's organization ang nabigyan ng DSWD SLP sir. Okay. Kayo ang tumulay. Tumulay lang kami sir. Yes. Yes, sir. Wala naman kayong pera. Wala naman sir. Yes sir. Sa tulong ng DSWD natin sir. Dahil nakita nila sir na yun nga sir, hindi iniwan ng tropa na tapos yung mga inorganize natin sir is willing naman sir. So, Yes. mantakin mo sir, saan mo hanapin yung sir na 13? 13. Isang bigayan nyo ng 13. Yes sir. Okay. Dito- Please differentiate yung walang NTF-ELCAC noon at may NTF-ELCAC ngayon. Kasi, although sinasabi na ito ng ibang mga officers na nakakausap Opo, ko sir. sa mga documentaries natin, kaya lang minsan hindi pa rin nare-realize ng iba yung kahalagahan ng NTF-ELCAC para sa pag-achieve ng totoong peace. Opo, sir. So how do you compare a community or a locality na walang NTF-ELCAC at ngayon na may NTF-ELCAC? Kung may kalaban pa yan sir, tas walang NTF-ELCAC sir, gera yan sir. Gera. Yes sir. Yun naman yung kayang ibigay ng army sir. Wala man kami madalang mga program sa kanila sir, like mga livelihood sir. Ang dala lang naman na bala sir. Precisely, no? Yes sir. Tsaka sir, just to convince them, then right after that, what's next? So saan kami kukuha ng pondo sir? Magtatap man kami kay munisipyo, wala man guidance sa kanila na Magbigay. magbigay. Pero dahil si NTF-ELCAC may guidance para sa kanila. Yes sir, they need to do it sir. Or else, kakasuhan sila ng gobyerno. Kasi they do not participate. Yes sir, yan yung nasa batas siguro sir. Oo. Yes, sir. Kaya may takot sila dito sa Executive Order 70. Mas mabuti na lang din na hindi ito pinutol ng present administration, sir. Tama No? sir. Kung pinutol ito, anong mangyayari? Mahirapan na naman tayo sir, lalo sa amin sir, sa Philippine Army sir. Naumpisahan na namin, tas biglang puputol sir. Yes. Parang we will live hanging. Parang tingin ng tao sa amin sir, bakakon, paasa, mga ganun sir. So pwede yung huna-huna ng mga tao nun sir, inana man jud. Balik na lang ta, mas maayo pa to. Correct. Oh. Si Alpha Company has been here in Loreto for how many years? 2019 sir.
2019. Yes, sir. Opo, Okay. sir. If I'm not mistaken. Describe Loreto in 2019 and describe Loreto ngayon, 2023. Yes, sir. Ang Loreto noon, sir. Lalo, Kalakasan pa ito, di ba? Meron pa rin. kalakasan, sir. Mahadlok ang lakaw-lakaw diya, sir. Sa, Sa gawas. yung sa highway. Diyan lang sa labas, sir. Kay Sa municipal yan, sir. ground. Yes, sir. Oo, sir. Mahadlok man ka, sir. Kay basig baka maano ka, sir. Baka masegwayan ka, madali ka. Yung mga tirador nila. Yun yung number one, sir, na pipili Ito, mo, sir. you're telling me, kahit army ka, may takot pa rin tayo against sa ating mga kapatid na NPA. Meron pa rin, sir. Yes, sir. All right. So, hindi siya safe. Hindi siya safe, sir. Siyempre, takot man din tayong mawalan ng buhay, sir. Kaya di mo alam many times, sir, na andyan pala sila. So, we need to always be ready. So, di naman masama na matakot. Yes, hindi, yes. Yes, sir. Ang disadvantage kasi sa pagiging sundalo, alam nila na sundalo Yes, kayo. sir. Opo, sir. Ang advantage sa kanilang pagiging NPA, hindi Hindi nyo namin- alam Opo, kung sir. sino sa kanila ang mga NPA. Opo, sir. Pwera na lang doon sa mga talagang you have the list, Yes, sir. you have the Yes, sir. picture Opo, sir. na gather ng ating intel community, and then talagang napag-alaman natin na NPA sila. Yes, sir. But of course, though alam nila ang pamilya, hindi naman nyo pwedeng galawin ang mga pamilya kasi nga may human batas, rights sir. tayo Yes, sir. Yes, Oo. sir. Human rights kayo. Nakaano talaga yung human rights, 75 years na ba yan? Opo, sir. Oh, Yes, di ba? Consciousness Week ngayon, So, sir. ganon. You really observe Opo, sir. human Yes, rights. sir. Honestly, sir, kung buti lang, hindi ko na-experience, sir. Pero anong may kalaban pa, sir, siguro pag, nalibaw, nadakpan namin yan, Mm-mm. hindi ko alam. Kasi kung, baka hindi ko rin ano yan, tirahin kayo, makonsensya ako. I-ano ko lang siya, i-rescue ko lang siya. Hanggat kaya, To surrender. to surrender, sir. Yun din, habang nag-ooperate ako, sir, panalangin ko, sana, Lord, bakit? Sana kalabitin mo yung mga puso nila na mag-surrender na lang. Ayaw ko madumihan yung kamay ko, sir. Totoo yan, sir. Ang hirap na you have that God, Yes, sir. and sabi sa Panginoon, sabi sa Biblia, huwag kang pumatay. Kaya nga, sir. Pero ang trabaho nyo, kailangan yung We need to do pumatay. it, sir. Yes, sir. Nakapatay ka na? Thanks God, sir. Hindi ko alam, sir. Pero hindi, sir. Hindi naman, sir. Not yet. Sana wag na, sir. Sana wag na lang. Yes, sir. Kasi kahit hindi naman necessarily kapwa Pilipino, but kapwa tao. Opo, sir. Di ba? Yes, sir. It's really not good to kill someone else's life. Kasi at the end of the day, may nanay yan, may tatay yan, hindi natin alam may asawa, may mga anak. They also will mourn and Yes, sir. lament Tama, sa sir. kanilang Yes, sir. pagkamatay. And yun, magdudulot na naman yun ng ibang galit. Tama, sir. Hindi sir. ba? So, repetitive yung mga pangyayari. Opo, sir. So, by this time that you are the company commander of Alpha, you are happy to see Loreto progressing. Very happy, sir. Masaya, sir. Ayun na, sir. Kahit ako lang mag-isa, lakad-lakad dyan. Nawala na yung, clear naman na kami. So, kahit ako lang dyan mag-isa, lakad lang. Hindi katulad dati, kung pwede, 4 kami, body-body. Lagi kang may suksok na armas mo. Oo. Ngayon, sir, kahit bike-bike na ako dyan, I'm free na. Nagbabike kayo? Nagbabike ako, sir. Malayo yung nararating nyo. Nung time ni Sir Sarmiento, sir, malayo, from here, going to Batalyon, sir. Ngayon, sir, pag dito lang, sir, Nueva Gracia, dyan sa Santo Tomas, sa Walo, nasa, sir. Okay. So anong development? Kasi you roam around Loreto and other municipalities na mga neighboring. Opo, sir. Anong na-observe mo ngayon sa Loreto? Kasi eto ha, Yes, sir. how old are you, sir? 30 na, sir. You are 30. Yes, sir. I am 42. So I am 12 years Ahead, sir. older than you Okay, are. sir. When I was still a reporter sa GMA, I've been here sa Loreto. Yung daan dito, kulang na lang, meron kang palay. Pwede mong itanim sa kanilang Magtanim kalsada. pa sa daanan, sir, Oo, sir. sa daanan. And pwede na yun siya maging basakan, Basakan. palayan. Yun yung, that's the way how I describe Loreto. But Opo, sir. slowly, habang
dahan-dahan ako napaparito. I was here in 2021 and then nabalik na naman ako dito noong kailan ba yun? Basta may coverage pa kami dito after nung 2021. When I did the documentary about the 36th year anniversary of Opo, 60 IB, we were here. So progress is going up, no? Tapos yun yung nakita ko. So kayo, of course, that was only 2 days na visit. Kayo, you stayed here for so long. Yes, sir. Mas alam ninyo ang mga pangyayari at mga umuusbong na ekonomiya Yes, sir. dito sa Loreto. So ano-anong mga bagay na iyon na nakita ninyo, sir? Ako, sir, honestly, sir, yung daanan talaga, sir. Yung daanan. Yes, sir, yung pagpunta ng KM, lalo dyan sa area ng Kasapa, sir, hindi masimusimulan ang daanan dyan, sir, dahil mahadlok ang mga kontraktor, sir. Basig masampulan sila, sir, masunog. Yes, Yes. sir. May kalaban pa, sir. Unlike ngayon, sir, kung pupunta tayo ng Kasapa ngayon, sir, siguro masabi ko 70% ng daanan or 60. Basta kalahati na, sir. Halos sementado na, sir. Going to Kasapa. Yes, sir. This is one of the farthest communities in Loreto. Opo, sir. Tama, sir. Barangay ito, sir, no? Yes, sir. Barangay Kasapa, 1. So may dos. Area na siya ng Lapas, sir. Area na ng La Paz ang Yes, sir. dos. Opo, sir. Ang uno is part ng Loreto. Opo, sir. And then ito kalsada. Kalsada na, sir. Kasi dyan kami lagi nag-ooperate, sir. So, daan pa lang talaga, sir. As in, simula Walo hanggang Kasapa, walang kalsada dyan, sir. Ngayon, sir, simula Walo, may kalsada na yan, sir. Then, meron some part na mga hindi pa na kaya na ikalsada, sir. Pero yun nga, sir, malaki na yung nakalsada doon, sir. Mahaba Okay. na, sir. So anong naging benefit nito? Anong na-benefit ng mga taga roon nung na-construct yung mga kalsada? Nung nakausap ko yung isang tao doon, sir, na taga-Kasapa, tinanong ko man yan, sir, na malaki daw yung pasasalamat nila, sir, kay bisan sila, sir, di na daw sila madlock, tapos yung kalsada nila, sir, madali na yung tawag nila, pag-travel nila, sir, lalo yung mga negosyante, may mga tindahan, hindi na basta maguba yung mga sakyanan nila, sir, at least some part of the road, sir, is sementado na. So malaking tulong, sir. Tapos di na sila mahadlok, sir. Dili na sila mahadlok. And economic development is nagpapatuloy. Opo, sir. No. Dire-diretso na, sir. I think di magtatagal. Lalaki pa rin yung lugar dyan sa Kasapa, sir. Kasi ang dami ng community, sir. Yes. And patuloy silang lumalaki, sir. Okay. In the sentro ng Loreto, Yes, sir. anong medyo busy na eh. Noon talagang ang tahimik. Ay, ano na ngayon dito, sir? Parang yung campaign nila, sir. Shine Loreto, Vivo Loreto. Makita mo Ganon. mamayang gabi, sir. Shine Loreto, Bibo Loreto. Yes, sir. Makita mo mamayang gabi, sir, kung gaano kaganda yung ano nila, sir. Prepare ng munisipyo ng Loreto, sir. Oh, really? Yes, sir. Wow. Tapos hindi ka na rin matakot talaga, sir, na ano. Tapos meron na silang college ngayon dito, sir. Oh? Yes, sir. Ano yan? It's a state-sponsored na college or annex ng isang Annex siya, sir. ng anong paaralan? Yun ang hindi ko nalaman, sir, kung anong paaralan, sir. Pero, Okay. Diyan sila ngayon, sir. At least nagiging mas malapit ang paaralan Tama, sa sir. ating mga estudyante. Opo, sir. Kasi I understand, ang layo talaga Okay, from if college ka, if you go to ano ba pinakamalapit dito na ano Diyan sir? Na may eskwelahang pangkolehiyo. Diyan sa ano po, sa San Franz San ba yan, Franz, sir? malayo talaga siya. Sa Ascat, sir. Mm. Ascat diyan sa... Yeah, oh. Yes, sir. Yung sa may rotonda. Opo, sir. Oh. And then, at least dito ngayon, napapalapit natin siya sa ating mga constituents. Opo, sir. Tapos yung mga gusto makapag-aral na hindi na kailangan lumayo, sir. May mga youth man kami na nakapag-aral na ngayon, sir. Mm. Dati hindi sila makapag-aral dahil expenses, malayo. Some of them may part-time job dito, empleyado sa munisipyo. Hindi sila makapag-aral kasi malayo. Ngayon meron na. Yeah. So, advantages sa kanila, sir. Malaking tulong, sir. Sir, ang takot kadalasan ng ating mga nasa community is when the army during the time that the army is around, feel nila safe sila, 'di ba? Pero ang takot nila baka umalis kayo. Would that happen?
Will that happen? Actually, honestly sir, kung ako magsasabi, parang pwede pa rin siya sir. Na every now and then, di mo man masabi sir na andito si Army. Pwedeng i-reassign kami sa medyo mas nangangailangan na lugar Correct, sir. correct. Since nakita namin stable na dito sir, nakita namin yung community is okay na, resilient na siya sir Okay, from that's the word, Yes, resilient. Sir. Resilient na siya, sir. Kung ano man yan, na ano, sa communism man yan, economically, kaya niya na mag-stand alone, sir. I think, sir, yung mga bossing natin, high red quarters, they will take na, di na kailangan si ano dyan, dito mas kailangan kayo. Dito naman kayo. So, we cannot assure na for Mananatili kayo dito for a long time. Yes, sir. Kasi naka 3 years na kayo. Yes, sir. Usually, mga ilang taon na nanatili ang isang company sa isang area. Actually, sir, hindi sa company, sir, ang buong 60 IB, sir. Di ko rin siya sigurado, sir, kung ilang years kami O kasi you're still young in the service, no? Opo, Mga sir. ilang taon pa kayo, sir? You are sa service, sir. Sa service? Magpa 5 years pa lang, sir. magpa 5 years Opo, pa lang. Hindi pa, are you saying na mas hilaw pa yung experience mo? Kailangan mo pa talaga ng Opo, sir. mas... Marami pa talaga, sir. Marami ka pang kakaining Marami pa kamote. talaga, sir. Yes, sir. Wala pa ako sa katiting kumbaga ng mga... Kasi grabe na yung experience niya mga yun, sir. But how are you with the civilians? Ano, sir? We are friendly with them. Very friendly with them, sir. Kahit tanungin mo yan sila, sir. Kumbaga, papunta pa lang kami sa area, yung mga bata, makita mo sa daanan, sa ludo, lalabas yan, kakaway. Okay. So, parang sarap sa pakiramdam. Tapos, pag nakita nila kami, dumalo kami sa kanila, entertain nila kami, sir. Kung pwede, pag-ihaw nila kami ng manok. Wow. Pasalamat talaga sila, sir. Kapi-kapi, anak sila, sir. Oo. Sir, madalaw lang nila sa amin, sir, lalo yung sa mga malayo, sir. Matuwa sila, sir. Mas natutuwa yung mga ano, no, nasa Civilian, malalayo, sir. no? Unlike noon una, sir, na wala pa yung loob nila sa Army, sir, magtago yan mga yun, sir. You feel that? Meron talagang nagtatago? Or sa base sa mga sabi-sabi? Base sa mga sabi-sabi, sir, kasi Hindi mo na naranasan yon Hindi ko na naranasan. Ay, meron, sir, yung mga medyo positive talaga na area noon. na nasa kabila. Yes, sir. Maramdaman mo na madami man sinampay na damit, pero bakit walang tao yung mga bahay? So, pag malaman nila nandiyan na kami, maalis sila. Parang gano'n, sir. Unlike ngayon, sir, na we are very welcome na sa mga community, sir. Okay. So, kahit saan kayo mapadpad dito sa area of responsibility ninyo, mahal kayo ng civilian. Yes, sir. I can assure that, sir. Nararamdaman ko na, sir. Kasi Siguro, not 100%. Meron pa rin masabi siguro yung iba dyan. Pero most of them, sir, based on my experience, sir, yun yung nararamdaman ko, sir. Welcome kami sa kanila, sir. Of course, men as you are, and then military as you are, sometimes when we are happy, we need to celebrate, di ba? Yes, sir. And ang takot ng iba, pag sa labas kayo nag-celebrate at may konting inuman, baka may mga hindi inaasahang mga pangyayari. How do you observe and how do you keep the discipline among your men na ano man ang mangyari, matuwa tayo, pero yung discipline intact pa rin na walang masasabing masama ang ating mga civilian sa paligid? Parang ngayon, sir, meron kaming Christmas party, sir. Diyan kami sa labas. So, kagabi yan, sir, kahapon pa lang, sir, yung mga malapit na bahay, sir, kinausap ko na, nagpasintabi na kami. Ma'am, okay lang ba na mag-celebrate kami? You Walang pay problema, respect? sir. Sir. Walang problema. Yung mga kapitbahay doon, sir, mga halos amigo man din namin, So sir. nagpaalam kayo? Nagpasintabi ako, sir. Actually, in-invite ko sila, sir. Oh, wow. Okay lang ba, ma'am, na siyempre baka medyo maingay, nasa labas kami. Walang problema, sir. Anong kailangan mo dyan? Mag-anak pa yung iba. Wala naman, punta ka lang, sabi ko. So this is good because may Christmas party kayo, pero ang Christmas party gaganapin sa labas ng kampo. Opo, sir. Pero dyan lang, sir, malapit lang, sir. So okay lang yun. Okay lang, sir. Then sa security namin, sir, prior to that, sir, deployment, may mga security plans na kami, sir. May operation NCO man ako, sir. So may mga security kami, sir. But of course, this is good because this is a test as to how yung sinasabi niyong safe na talaga ang Loreto. Opo, This sir. is a Yes, test, sir. no, na Yes, sir. yung celebration nyo gaganapin nyo sa labas. Opo, sir. And tingnan natin mamaya how long Yes, sir.
yung mangyayari and kung ano yung magiging reception ng ating mga civilian sa labas, yung appreciation nila sa presence ninyo. Like yung may-ari ng Opo, sir. 'di ba? Yes, sir. Nung venue namin, sir. Yung venue. Opo, sir. Ano siya? Talagang naging kaibigan nyo na. Grabe yung Yes, sir. suporta. Wala na kaming bahid sa venue, sir. Wow. Yun na talaga, sir. She But- operate. Etong Yes, sir. baka lang kasi they will interpret this otherwise, no? Not because astig kayo tingnan, kaya libre kayo sa venue. Yes, sir. Paano yun? Anong mga usapan natin doon? Kasi that can happen as well sa ibang mga army unit. Pero may binayaran pa rin kayo. I'm planning, sir, na magbibigay pa rin ako, sir. Pero hindi siya Hindi siya sumingil. hindi siya sumingil, sir. Pero Pero alam pinagbayad kayo sa room, ha? yes, sir. Parang ano niya na yun, sir. Business niya na yun, sir. Yes. Pero yung main event, sir, wala na kaming bayad doon, sir. Yung kuryente niya, yung tubig niya, yung, Sir, pag ganun, talagang embrace na ng tao, no? yes, sir. Ang presence niyo, Yes, no? sir. Hindi na kayo kinakatakutan. Hindi na berdugo ang Oo, sir, military. hindi na, sir. Nakilala man din ang 60IB dati. Parang naririnig ko yung mga tao na, tawag doon, yung 60IB Berdugo. Berdugo. O, ano siya, Oo, sir. noon naririnig ko talaga yan, sir, when I Yes, was sir. covering 60IB during the time of then Lieutenant Colonel Greg Almirol, Opo, who is sir. now the Eastern Mindanao Commander. Yes, sir. May mga ganun pa rin salita na maririnig ko sa mga kaibigan nating mga left organizations. Berdugo talaga ang 60IB. Maraming ginahasa si 60IB. Maraming Yes, sir. pinatay si 60IB. Yes, sir. Mga ginahasang mga indigenous peoples, etc. etc. But this time, ang naririnig natin, bayani si 60IB. Parang gano'n na siguro, sir. Friendly, sir, si 60IB. Friendly. Yes, sir. Okay. I am telling this, IDOCUers, because this is what I see among our military men, no? Kasi, hindi naman sa bumabawi ako, but noon I am featuring them as kalaban talaga ng community based sa sinasabi ng ating mga kaibigan at kapatid na NPA. But this time, at least, it is high time to tell the story na hindi nyo alam. At ito yung mga kwento na hindi sinasabi ng ating mga kaibigang NPA sa mga kaibigan nilang mga nasa mainstream media. So, that's why I'm roaming around Mindanao to check and to ug sa Bisaya pa mohagpat sa mga balita nga nagakahitabo pero wala ginabalita sa mainstream media. So, sir, what can you promise to the rest of your AOR dito sa Alpha Company? May promise ko lang, sir, sa AOR namin, nandito pa rin kami na patuloy na mangungulit sa mga... Mangungulit? Kasi minsan napifeel ko, sir, nagkukulitan na sila sa amin, but we need to do Ganon it. talaga yon. Yes, sir. Yun nga, sir, I can promise na patuloy po kami mangungulit para sa ikakaunlad ng bawat isa. Kung ano Okay. yung dapat namin gawin. Balik-balik kami yan, mga tropa ko, sir. Sa office ni Mayor, sir, Mayor, kailangan natin to. When you see communities transforming from one step to another, Yes, sir. mas nagiging fulfilled ka na tama ang desisyon mong maging sundalo rather than an OFW. Yes, sir. Honestly, yes, sir. Nag-goosebump ako, sir. Oh. Yung nakita ko, pagbalik ko ng kasapa, sir, nung isang araw lang, sir, nakita ko na, uy, kalsada na dito. Sakita mo yung bata na maliit, ng laki-laki na ngayon. Oo. Oh. So, ito yung purpose mo, Lord. So, even though malungkot ka, may personal problem ka, makita mo na siguro may natulong naman ako dito. Sabi ko, so masaya na rin ako, sir. Makita mo na masaya sila, sir. And with that, sir, I congratulate you for finding your purpose. Yes, sir. Yeah, Yes, and you break away from being an OFW. Hindi naman masama yun, pero mas may nakita kayong purpose sa
mas malaking purpose sa Yes, pagiging sir. bukod sa pagiging OFW, at yan ay ang pagsuot ng uniforme, at yan ay ang pagiging sundalo ng bansang Pilipinas. So I congratulate you and I declare blessing sa Salamat, buhay sir. mo, Salamat po, sa sir. leadership mo, Yes, sir. at sa mga taong pagsisilbihan mo. However, as much as I want to make this discussion lengthy, Oo, sir. but of course we have to stop. Yeah. By this time, IDOCurers, after this discussion, we have to join their party. We have to see to it, to see for ourselves kung talagang tama ang sinasabi ni Sir na mapayapa na ang Loreto. Opo, sir. So, salamat Sir for inviting us over, Maraming salamat din, sir. and God bless you. God bless you too, sir. Yes, sir. Naway napagkuhanan po ninyo ng inspirasyon at sana'y nakapagpatibay din sa inyong determinasyon ang kwentong aming inihatid sa inyo, ang aming positibong kwentuhan, kasama si First Lieutenant John Paul Sapon. Kami po sa IDOQ sa positibong kwentuhan with John Paul Siniel ay nagpapasalamat ng marami sa ating guest ngayong araw na ito na si First Lieutenant John Paul Sapon. Maraming salamat po, sir, sa pagbahagi sa inyo, sa pagbahagi mo sa amin ng iyong kwento. Thank you for being so generous enough to share with us the story that you have since you joined the ROTC hanggang sa kayo ay naging junior officer ng Philippine Army ng Armed Forces of the Philippines. God bless you, sir, at naway mag-increase pa po ang iyong determination at ang iyong pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. At sa inyong lahat po, mga minamahal kong IDOCurers na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, IDOQ by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And also, please like and share our Facebook page. If you have comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen o di kaya sa ating messenger sa Facebook. Mapapakinggan din po ang ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel sa Radyo Amigo 97.3. Bawat Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. Hangtod sa sunod natong panag-uban, dinhi sa positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.